Kapag ba imperfect ang ating buhay, hindi na ba tayo pwede maging isang living testimony ng kabutihan ng Panginoon? Of course not. When we surrender to God, we are broken people mended by God. Ang sabi nga sa Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. The good news, no matter the source of your heartbreak, God can repair your wounds. Lahat tayo may purpose sa buhay. We are the instrument of His goodness. Kung napanood niyo yung last episode ko na How the World Began, mararamdaman niyo na ginawa ni God lahat ng punong-puno ng pagmamahal. Gumawa siya ng doktor para sa kanyang healing hands. Farmers naman para sa ating makakain. Architect at engineers para sa masisilungan, daan at simbahan. Tatay para maramdaman natin ang proteksyon at ang nanay para madama ang unconditional love. Bawat tao may halaga. Binibigyan tayo ng talento at biyaya. Pero hindi ang dami ng iyong talento o dami ng pera o kotse o lupain ang kanyang ikakasaya. Siya ang nagbigay ng lahat ng merong tayo. Ang kanyang ikakasaya ay kung paano mo ito gagamitin para makilala na siya ay buhay. 2022 nang itinawag ako ng Diyos para sa isang malaking gawain. Pilit kong tinanggihan pero ipinadama niya na walang imposible. Ang sabi nga sa Matthew 19 verse 26, With God, all things are possible. At kapag ako'y napapagod na, paulit-ulit ko tong sinasabi. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. At ngayon, 2023, sa unang service, damang-dama ko ang kanyang presensya. Kaya kung kayo ay nag-aalangan sa buhay, magtiwala lamang sa Kanya. Siya ang bahalang magpadala ng mga taong tutulong sa atin. Simula hanggang dulo, siya ang nagtatalaga. Kung kayo ay may mabigat na pinagdadaanan, huwag niyong pilit gawin mag-isa. Sundin ang secret formula ng buhay, ang Panginoon. Nilikha niya ang pastor para maging tagapagsalita ng kanyang mabuting mensahe. Hindi lang pisikal na pangangatawan ang alagaan, isama na din ang espiritual. Magandang araw sa inyong lahat. God bless.